Magandang araw po sa inyong lahat mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Nais ko lamang pong shout out ang mga taong patuloy na sumusuporta sa ating channel na ito. Sa lahat ng mga bagong subscribers, maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento dito sa ating channel na ito, maraming salamat pong muli sa inyo. Mga mahal kong kamundo, pakinggan po natin ngayon ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto, ang tunay at totoong hari ng sabungan. Buhay pa naman ang nasabing dalusaping panabong ni Mang Cipriano. Ngunit, nang hihina na ito, ilang sandali pa'y naglakad si Mang Cipriano dala ang kanyang panabong sa direksyong pinatatayuan nila Itay Cano at Mang Iko, kung saan ay makikitang nasa loob pa rin ng sabungan sila Itay Cano. Kaibigang Cano, natalo ang aking panabong. Ito, tanggapin niyo ang aking dalusaping panabong. Sumagot naman kagad kay Mang Cipriano si Itay Cano at sinabi nitong, Kaibigang Cipriano, pasensya ka na, pero hindi ko tatanggapin yung iyong panabong. Buhay pa yan at alam kong kailangan mo pa siya. Anong ibig mong sabihin, Kaibigang Cano? Ang tanong ni Mang Cipriano kay Itay. Kaibigang Cipriano, panalo lang kami sa perang pusta, pero ang panabong mong yan ay sayo pa rin. Sagot ni Itay. Pero Kaibigang Cano, sa tingin ko'y hindi na magtatagal pa ang buhay nitong aking dalusapi. Diyan ka nagkakamali, Kaibigang Cipriano. Tara, sumama ka sa amin sa labas ng sabungang ito at doon sa punong yon, kung saan ay naroon ang iba ko pang mga kaibigan. Doon natin pag-usapan ang lahat. Sige Kaibigang Cano. Lumabas ng aming sabungan si Itay Cano at si Mang Iko, kasama si Mang Cipriano, at ang nooy makikitang aburidong mayamang si Don Paquito. Dala ni Itay at hinihimas ang mga balahibo ng aming alagang si Malaginto. At pagkarating nila sa mismong punong kahoy, kung saan ay naroon si Natatang Pedro o ang iba pang mga kaibigan ni Itay Cano, ay doy. Paring Tonyo. Paring Cano, ano yun? Paring Tonyo, may magagawa ka bang paraan upang kahit papaano'y manumbalik ang lakas ng dalusaping panabong ni Kaibigang Cipriano? Oo naman, Paring Cano. Kung ang mga tama ng tari sa kanyang katawan ay malayo sa kamamatyan, katulad ng ginawa ko noong una sa iba pang mga panabong na natalo ng ating Malaginto. Nagulat at nahiwagaan itong si Mang Cipriano sa mga isinagot na yun ni Mang Tonyo kay Itay Cano. Ngunit aminado siya sa kanyang sariling gusto rin niyang mabuhay pa o magtagal pa ang kanyang itinuturing na niyang kaibigang panabong. Kung kaya't, Teka lang Kaibigang Cano, mga kaibigan, hindi ko maintindihan kung ano ba ang ibig niyong sabihin. Ang tanong ni Mang Cipriano. Kaibigang Cipriano, si Paring Tonyo na aming kaibigan ay mayroong nalalamang mga orasyon o mga salitang buhay sa larangan ng panggagamot. Nagagawa niya yun o nagkakabisa lamang ang kanyang mga orasyong yon. Lalo pat gagamitan niya ito ng tapang ng alak. Ang paliwanag sa kanya ni Itay Cano. Ganoon ba Kaibigang Cano? Oo kaibigan. Kaya naman ay ibigay mo na sa kanya iyang nanghihinang panabong mo. Masayang sinunod ni Mang Cipriano si Itay. Iniabot niya ng marahan kay Mang Tonyo ang kanyang nanghihinang tuguang panabong at nakaluloy na ang kanyang ulo. Kung ito'y titingnan at nang nasa kamay na nga ito ni Mang Tonyo o ang nasabing panabong na yon, ay dooy dinukot nito sa kanyang kaliwang malalim na bulsang suot na pantalon ang kanyang kalahating puting matapang na alak at sinabi nitong, Kaibigang Cipriano, hawakan mo munang saglit itong iyong panabong. Ang sabi ni Mang Tonyo. Sinunod naman yun ni Mang Cipriano at pagkatapos nooy umalingasaw at nalanghap kagad nilang lahat ang napakatapang na amoy ng alak nang kanyang buksan ang takip ng bote. Lumagok muna ng makailang beses si Mang Tonyo ng alak at iminumog niya ang alak sa kanyang bibig. Habang ang kanyang isip ay patuloy na umuusal ng mga buhay na mga salita, samantalang hindi naiwasan nila Mang Ciprianong hindi magbulat o magtaka sa nooy kakaibang inaasal at nakikita nila kay Mang Tonyo. Lalong-lalo na nga ang mayamang si Don Paquito
at ang kanyang mga tauhan. Ilang sandali pa'y marahang kinuha ni Mang Tonyo ang dalusaping panabong sa kamay ni Mang Cipriano. Yumuko si Mang Tonyo at kanyang binugahan o kanyang pinaliguan ng alak na nagmumula sa loob ng kanyang bibig ang nasabing panabong, lalo na nga ang kanyang mga sugat na kanyang tinamo sa kargadang tari ng aming malaginto. Maraming mga tinamong sugat sa katawan ang dalusapi, ngunit lahat ng yun ay puro daples at mababaw lang. Wala itong tinamong malalim na tusok ng tari na para bang yun ay sinadya ng aming malagintong panabong upang ito ay mabigyan pa ng pagkakataong mabuhay sa tulong ni Mang Tonyo. Si Mang Tonyong dating magtatari at nabansagang ang kilabot na lasinggerong magtatari, pumungas-pungas at naglilikot sa kamay ni Mang Tonyo ang kanyang dalusaping panabong na para pang pinipilit nitong makaalpas sa mga kamay ni Mang Tonyo. Dahil kung baga sa isang tao'y ramdam nito ang hapdi ng tapang ng alak na nanunuot sa kanyang mga tinamong sugat, ilang sandali pa'y bigla na lamang itong tumahimik at tumigil sa kanyang ginagawang pagkukulapag o pagpupumiglas sa kamay ni Mang Tonyo. At doon, "Kaibigang Tonyo, lahat ng mga tama ng tari sa iyong dalusaping panabong ay pag hindi daples ay mababaw lang. Higit sa lahat ay malayong lahat sa kamamatyan ng isang mandirigmang panabong ang kanyang mga tinamong sugat. Kaya naman ay iginagarantiya ko sa iyong 100% ay mabubuhay itong iyong dalusapi. Pero kaibigan, may sasabihin lang sana ako sa iyo." Ang sabi ni Mang Tonyo sa nooy makikita ng banaag na ng labis ng saya at pagkamanghangitsura ni Mang Cipriano. Ano yun, kaibigang Tonyo?" tanong ni Mang Cipriano sa kanya. "Kaibigang Cipriano, huwag mo muna siyang isasabak sa salpukan. Sa loob ng mga 1 o 2 linggo, masyadong maraming dugo at lakas ang nawala sa kanya, kaya't kailangan niya ng mahaba-habang pahinga. Alagaan mo siyang mabuti, kaibigang Cipriano." Ang sabi ni Mang Tonyo sa kanya. Nagpasalamat at nangako naman ang paulit-ulit kay Mang Tonyo si Mang Cipriano na susundin niya ang lahat ng mga sinasabing yon ni Mang Tonyo. Ngunit para kay Mang Cipriano, sa oras na tuluyang gumaling at lumagas na ang kanyang itinuturing ng kaibigang dalusaping panabong, ay hindi na niya ito dadalhin pa saan mang sabungan. Sa halip ay pumasok sa kanyang isip na kanya itong ihahanap ng inahing manok upang siyang magsilbi niyang asawa. Gagawin niya itong broadcock. Ngunit ilang sandali lang ng mismong mga pagkakataong yon ay nagsalita ang nooy matandang mayamang si Don Paquito at sinabi nitong, "Totoong masyadong nakamamangha ito, iho, Tonyo. Ang iyong ginawang natatanging kakayahan sa talunang panabong ni Cipriano. Masyado talaga akong bumilib, pero Cipriano, paano ba yan? Natalo ang iyong panabong sa malagintong panabong ni Kano. At ang mangyayari niyan ay wala akong ni pisong doling na ibibigay sa iyo upang gamitin sa operasyon ng iyong asawa. Dahil di ba't yun ang ating usapan? Pero kanina pa akong nagtataka sa iyo, Cipriano. Dahil parang hindi ka nag-aalala sa iyong asawa, sa halip ay inuuna mo pang alalahanin ang kaligtasan niyang walang silbi mong talunang panabong." Lahat ng paningin o atensyon nila Itay at ng kanyang mga kaibigan ay naibaling nila kaagad sa nooy matandang si Don Paquito. "Pero alam mo ba, Cipriano, ang totoo ay manalo man o matalo ang iyong panabong sa malagintong panabong ni Kano, ay wala kang ni pisong doling na maaasahan sa akin. Dahil hindi ako tanga para gumastos ng malaking halaga sa taong hindi naman mahalaga sa akin. Ang totoo'y nakaramdam na noon ng matinding pagkainis at galit si Mang Cipriano at maging sila Itay sa mga sinasabing iyon ng tusong si Don Paquito. Ngunit wala siyang kaalam-alam na mas mautak, mas pulido at mas mabilis gumawa ng hakbang o plano itong si Itay Kano kaysa sa kanya. At do'y nagulantang itong si Don Paquito sa sumunod na taong nagsalita sa kanya at sinabi nitong, "Sa tingin namin, Don Paquito, ay wala nang saysay pa kung magbigay ka man ng perang ipambabayad sa operasyon para sa asawa ni Cipriano." Anong walang saysay? Walang saysay rin kung manalo man o matalo ang panabong ng itinuturing naming kaibigang si Cipriano, Don Paquito.
Dahil ang totoo, gusto naming ipaalam sa'yo, wala nang magiging problema pa sa pirang gagamitin para sa isasagawang operasyon ng kanyang asawa. Ang tinig ni Mang Gaston, kung saan ay makikita itong sinisipat-sipat ang kanyang hawak na reple habang ito'y nagsasalita kay Don Paquito. Ha? Papaano at bakit mo nasabi yan? Ang gulat na pagkakasabi ni Don Paquito, kung saan ay katulad niya, maging itong si Mang Cipriano ay banaag rin sa pagtataka sa kung papaanong alam ng isa sa mga kaibigan ni Itay Cano ang patungkol sa naging sitwasyon ng kanyang pamilya. Kung kaya't, Kaibigan Cano, anong ibig sabihin nito? Huwag niyong sabihin. ang nooy banaag ng pagtatakang tanong ni Mang Cipriano kay Itay. Kaibigang Cipriano, alam naming hindi ito ang tamang oras at tamang lugar para pag-usapan ang mga ganyang usapin. Pero huwag ka nang mabahala pa sa iyong asawa dahil naging matagumpay na ang kanyang operasyon. Mas lalo pang ang nagulat ng mga sandaling yon, hindi lamang si Don Paquito, kundi maging itong si Mang Cipriano nang makilala niya ang boses na nagsalitang yon. Dahil, Kayong dalawa, ang ibig pang sabihin nito ay, ang sabi ni Mang Cipriano kay Mang Octavo at kay Mang Clarito nang ito'y kanyang makita at makilala. Ngunit ng puntong yon ay si Itay Cano na ang nagsalita. Oo, kaibigang Cipriano, kami o ang aming grupo ang kusang loob na nag-abot ng tulong sa iyong pamilya, lalong-lalo na nga sa iyong asawa, sa pamamagitan ng aming mga inipong mga perang na ipanalo ng aming malaginto. At ang narinig mong sinabi ni Paring Octavo ay totoo. Dahil ngayong mismong mga oras na ito ay ligtas na ang iyong pinakamamahal na asawa. Kaibigang Cano, sa inyong lahat, hindi ko alam kung papaano ko kayo mapapasalamatan. Ang maluhaluhang pasasalamat na pagkakasabi ni Mang Cipriano. Sapat na ang makita at malaman naming isa kang mabuting padre de pamilya at mabuting sabongero, kaibigang Cipriano. Sapat na yun bilang kapalit o kabayaran ng aming ginawang pagtulong sa iyo. Tulong na walang hinihintay na kabayaran o kapalit. Ipinapangako namin sa iyo, kaibigang Cipriano, hindi lamang sa hospital mananatili ang tulong na ibibigay namin sa iyo. Dahil napag-usapan naming magkakaibigang magpapatuloy ito hanggang sa tuluyang gumaling o makarecover sa sakit ang asawa mo. Ang sabi ni Itay, nang biglang sumingit sa kanilang eksena itong si Don Paquito nang marinig niya yon kay Itay Cano. Mga hunghang, mga hangal, bakit niyo pag-aaksayahan ng pira at panahon ng mga taong tulad ni Cipriano? Isang taong mangmang at basura lamang sa aking paningin. Nang puntong yon ay hindi na nga nakapigil ng kanyang damdamin itong si Mang Omar. Nagsalita ito kay Don Paquito ng mga salitang tumatak sa kanyang isip. Dahil, huwag mo kaming itulad sa iyo, Don Paquito. Lahat kami ay nagkakaisa. Iisa ang aming pananaw, iisa ang aming damdamin, at yun ang dahilan kung bakit walang pagtatalo-talo sa aming grupo. Oo, sabihin na natin isang mangmanghamak sa iyong paningin si Cipriano. Pero itong pakakatandaan mo, Don Paquito, dahil para sa amin, di hamak na mas kagalang-galang siya kung ikukumpara sa iyo. Alam mo kung bakit, Don Paquito? Alam mo kung bakit ko nasabi yon? Dahil Don Paquito, oo, isa kang mayaman at may impluwensyang tao. Pero ang tingin namin sa iyo ay basura. Ha? Ano? Ano malaka? Oo, Don Paquito, at hindi lamang basura ang tingin namin sa iyo, kundi isang mabaho at umaalingasaw na basura. Ang sabi ni Mang Omar, na siya namang sinundan kaagad ng kanyang katabing kaibigang si Mang Gregorio, at sinabi nitong, totoo ang mga sinabi ng aking kaibigan patungkol sa inyo, Don Paquito. Isa kang basura, kaya't kung ayaw mong malisin ka namin dito at itapon ngayong mismong oras na ito, ay mas mabuti pang lumayo-layo ka na. Dumistansya ka na habang maaga pa, Don Paquito. Ang sabi ni Mang Gregorio, sabay kasa ng kanyang hawak na maiksing baril. Mga animal kayo! May araw rin kayo sa akin. Uubusin ko kayong lahat. Ipapapatay ko kayo. At idadamay ko ang inyong pamilya. Ang pasigaw na pagkakasabi ni Don Paquito sa grupo nila Itay. Ngunit nagulantang ito nang biglang nagsalita ang aming kararating lang na kapitan at may kasama itong mga armadong mga tanod at 5 mga kapulisan ng aming bayan.
at may dala ang mga itong warrant of arrest para kay Don Paquito. Sa tingin ko hindi na mangyayari pa yan. Dahil Paquito, dahil narito na ang aming mga kapulisan upang arestuhin ka sa salang pagnanakaw. Ang sabi ng aming kapitan. Isa ka pa? Ano pang ibig niyong sabihin? Bakit may mga pulis rito? Nagtakat na ibaling lahat ng mga mamumusta at mga sabungero sa paligid ng sabungan ang kanilang mga paningin sa direksyon nila Itay nang makita nilang hinuhulit pinupusasa na ng mga pulis si Don Paquito at ang kanyang mga tauhan sa kasong pagnanakaw at iba pa na siyang dahilan pala ng kanyang pagyaman. Hindi ito makapaniwalang mabubunyag lahat ng kanyang baho sa isang iglap lamang sa aming mismong sabungan. Ilang sandali pa'y nagsalita si Itay Cano kay Mang Cipriano at sinabi nitong, "Kaibigang Cipriano, mapapanatag na ang loob mo. Ngayong wala ka nang dapat na ikabahala pa kay Don Paquito, maging sa kanyang mga tauhan at ang pamilya mo ay magiging maayos na." Walang sawang nagpasalamat si Mang Cipriano kina Itay Cano at sinabi pa niyang, "Mga kaibigan, habang buhay ko itong tatanawing malaking utang na loob ko sa inyo." At pagkatapos na sabihin yon, ni Mang Cipriano ay nagpaalam na sa kanila. Si Mang Cipriano at ganoon rin sila Itay Cano sa kanya. Nagsimula nang umalis sila Itay ng aming sabungan. Douglas, ano ang susunod mong hakbang ngayong natapos na ang laban ni Malaginto sa panabong ng lalaking yon? Ang tanong ni Don Mauricio sa antingerong aswang na si Douglas Estelior habang sila'y makikitang nakatanaw kina Itay. Mamayang gabi, habang sila'y nag-iinuman at nagkakasiyahan, ay susorpresahin ko sila, Don Mauricio. Sinisiguro ko sa iyong magiging matugo ang magkaganap mamayang gabi sa loob mismo ng pakura nila Cano. Ha 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 ha. Napangisi naman si Don Mauricio sa kanyang narinig na yon kay Douglas Estelior. At katulad ng palagi naming nakikita at inaasahan sa tuwing araw ng linggo at nagtatagumpay sa laban si Malaginto, ay magkakasamang nagharap-harap sa inyuman sila Itay Cano. Masasayang kwentuhan, biruan ang nakikita namin sa kanila. Ngunit wala silang kamalay-malay o kaalam-alam na meron ng panganib na magkaganap sa kanilang lahat. Mga kaibigan, hanggat maaari ay panatilihin nating lahat ang masigasig na pag-iingat dahil hindi natin alam kung kailan aatake si Douglas Estelior. Ang paalala ni Itay sa kanyang mga kaibigan. Ang totoo niyan, mga iho, kanina pang masama ang pakiramdam ko magmula sa ating sabungan. Nagulat at nagtaka silang lahat sa mga sinabing yun ni Lolo Pedro. Bakit niyo po nasabihan, Tatang Pedro? Ang tanong kaagad ni Mang Octavo kay Lolo Pedro. Dahil kanina, sa sabungay pakiramdam ko'y may mga matang nakamasid sa atin bago at matapos ang bakbakan ni Malaginto at ng dalusaping panabong ni Cipriano. Yan din po ang pakiramdam ko kanina, Tatang Pedro. May kakaibang presensya po akong nararamdaman kanina. Isang presensyang may hatid na ginawat kilabot sa aking katawan. At noon ko lamang po yun naramdaman. Ang sabi kaagad ni Itay Cano kay Lolo Pedro. Huwag kayong mag-alala, mga kaibigan. Ano't ano man ang mangyari, ay palagi kaming nakahanda ni kaibigang Gaston. Tumango-tango bilang pagsang-ayon kay Mang Ambrosio, itong si Mang Gaston at ang dalawang magkasanggang dikit na sina Mang Omar at Mang Gregorio. Ngunit nagulantang silang lahat nang bigla na lamang umihip ang malakas na hangin sa paligid ng aming tahanan. Nagsipagtilaukan ang mga panabong ni Itay, kasama na nga roon si Malagintong nasa loob ng kanyang kulungan. Nagsipagyukuan na rin ang mga sanga ng mga punong kahoy at ang hampas ng hangin sa kanilang katawan ay may hatid na kilabot, dahilan upang maalerto silang lahat. Magsipaghanda kayo, mga pare. Ihanda ninyo ang inyong mga armas. Dahil pamilyar sa amin ni Paring Tarito ang gantong kaganapan. Naririto na siya. Naririto na si Douglas Estelior. Talasan niyo ang inyong pakiramdam sa paligid. Ang sabi ni Mang Octavo sa kanilang lahat. Sabay dukot nilang dalawa ni Mang Clarito ng kanilang matatalas na punyal. Nagmamadali namang pumasok sa aming bahay si Itay Cano at kanyang ipinag-utos sa amin nila inay
na magsara ng bintana at pintuan, bagay na mabilis naman naming sinunod. Hinugot ni Tay ang kanyang matalas na itak at alagang-alaga yun sa hasa. Kasunod ay lumapit siya sa kanyang mga kaibigan hanggang sa ilang sandali pa'y bahagya nang huminto ang pagbayo ng hangin. At do'y nakikita nilang paunti-unti nang lumilitaw sa kanilang paningin ang isang mabalasik na nilalang. Nanlilisik at nagbabaga ang kanyang mga mata. Matutulis ang kanyang mga pangil at ang kanyang mga kuko. Naglalaway ang kanyang bibig. Ang nilalang na si Douglas Estilyor. Kumusta na kayong lahat, mga kaibigan? Nagulat ba kayo sa biglaang pagsulpot ko sa inyong inuman? Huwag kayong mag-alala dahil gagawin kong alak ang inyong mga dugo at ipupulutan ko naman ang inyong mga lamang loob. Ang sampit ni Douglas Estilyor, kinaytay kano kung saan ay walang mababa na agni katiting. Natakot o pagkaduwag sa kanyang hitsura, salip ay larawan ito ng isang anyo ng demonyo.